Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig Maglamag na tawid and evidence. Ako po, tapos na ang Valentine's Day pero si Madam Lisa nakapula pa rin yung Chinese New Year. At alam nyo ba mga kabibig, gitamparo siya. Gitamparos ni Bibi Sara. Sinampal ni Bibi Sara habang nag-attend kasama si Larry Gadon, si Liza Marcos. Nag-attend sila ng Chinese New Year. Alam nyo ba kung ano ang sumampal sa kanila? Ang mensahe ni VP Sara. Habang piniplay ang mensahe ni VP Sara at nakaupo itong ambassador ng China, si Lisa Marcos, si Larry Gadon, parang hindi sila mapakali. Parang gusto nilang umalis. Pero nandiyan ang ambassador ng China, nakakahiya naman. So ang ginawa nila, manood na lang sila kay VP Sara habang nagbibigay ng speech, nagbibigay ng congratulatory, nagbibigay ng papasalamat sa China at pagbibigay mensahe sa Chinese New Year. Grabe, no? Ano kayang parang nautot si Lisa? Di ba? As in, kung ako ang nandyan sa part niya, parang nahihiya ako. Or baka ginawa na lang Lisa, smile lang si Lisa, pero deep inside, gigil na gigil siya. Dahil ayaw niyang makita si VP Sara, posible. Pero on that time, ang laki ng screen at nandun ang pagmumukha ni VP Sara na nagbibigay mensahe sa Chinese New Year. Nandun pa rin si Larry Gadon. Alam mo na si Larry Gadon. Yung yung bobo. Yung abogado na disbar, na disbar pala. Di ba kabibig? O yun kabibig, so, napanood yun ba ang video? Parang hindi ito napag-usapan na video kasi busy ang maraming netizens sa sobrang daming political stories, political chika, and so on and so forth. Pero pag-usapan natin dito kasi ito yung isang divine intervention na sampal ni Liza Marcos at Larry Gadon. Parang itinadhana na uupo sila doon sa harapan na kung saan nandoon si Bibi Sara ng speech. At ang sakit, no? Dahil hindi man lang tawag dito, wala man lang speech si Bongbong Marcos. 'Di ba? So, feeling ni Lisa very special si VP Sara. Kasi si VP Sara lang ang pinagbigyan ng pagkakataon na magbigay ng speech, magbigay ng pasasalamat sa Chinese Embassy. Wherein, si Liza Marcos nandoon, hindi man lang binigyan ng importansya ang kanyang asawa. Mas nabigyan ng importansya si VP Inday Sara Duterte. O ano ngayon? Nag-walk out ba kayo? Sana nag-walk out na lang kayo, no? Kasi nakakahiya. So ito kabibig, ito yung video na papanoorin natin. And the same thing kabibig ha, si Jay Tariela parang ginawang uto-uto ng mga amo niya. Bakit? May isang picture na kung saan pinagalitan or sinabihan ni Atty. Rowena Guanzon si Jay Tariela, parang nag-attend din si Jay Tariela ng Chinese New Year event. Imbitado pa si Jay Tariela. Pero nandun si Jay Tariela, mga kabibig. So, ito kabibig, oh. Ito rin yung video na pinag-uusapan ngayon. Ito. Nandiyan si Bibi Sara, di ba? Kunwari, narinig ito. Narinig ito, kumusta ka na? Yan si VP Sara. Kahit sa screen, di kayang tumingin ng diretsyo si Madam First Lady kay Sara Duterte. First Lady nagbingi-bingihan. Larry Gadon, tulala na lang. Grabe, ang galing. Ang galing. Ang galing na pahinga sila. Pahinga sila. Tingnan niyo. Tumitingin-tingin pa si Larry Gadon, si Lisa, patingin-tingin sa ibang direksyon kasi ayaw niyang magkita si VP Sara. Pero wala siyang choice. Mas binigyan ng importansya ng Chinese Embassy si VP Sara. Every year yata si VP Sara nagbibigay ng mensahe, no, for Chinese New Year. Si BBM, I don't know kung binigyan ba ng chance. At least naimbita ang First Lady, di ba? Nandun si Larry. Para saan si Larry Gadon? Again, panoorin niya natin. Magandang
Kunwari walang nakita narinig. Basahin natin ang komento ng mga netizen. Savage din itong Chinese Embassy eh. Love it. Bakit hindi sumigaw si Gado na harap-harapang pinahiya? Imposibleng walang nakita eh. Ang laki ng mata ni Kamprag. Natanga tuloy siya. Yan ang VP Sara namin. Kahit wala siya dyan, bida pa rin. Nagbisi-bisihan. Pinamukha talaga sa kanila. Si Bangag kaya may pa-message din. I don't know kung meron ba. Or I think invited yata siya. Pero hindi pa inatake na blood si Gadon. Oh, that's cold. Grabe to Mang-asar, harap-harapan talaga. Oo nga, pinaupo sa harap tapos play ang video message ni VP Sara. Sobrang asar. Baka yung mga nag-play, baka yung mga staff doon tawang-tawa at minomonitor ang expression, ang reaction ni ni F. Eliza Marcos at ni Gadon. Baka tawang-tawa sila. Nag-CR sana muna si Madam para di halata. After ng party, naka-stiff neck na si Madam. Di makatingin sa screen ang Kamprag. Sa clap naman yan, Besh. Kunwari, ibisi-bisi yan si Coco at aray mo, ang sakit. Toings. Yun ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen after nilang napanood yung estilo ni Liza Marcos na parang nagbingi-bingihan, na parang ayaw tumingin sa screen. Bakit nakakapuwing ba? Tingnan ang pagmumukha ni VP Sara. Nakakapuwing ba? Kasi VP Sara was acknowledged by the Chinese Embassy of Manila or China na talagang binigyan ng spotlight si VP Sara. Si Lisa, pinaupo lang doon, pinapanood. Panoorin nyo Lisa, Gadon. Ito yung distinguished guest namin, di ba? Po, ano kaya ang pakiramdam ni Liza Marcos dyan? Baka magalit na naman si Liza Marcos. Baka sabihin ni Marcos, ayoko na dito. Grabe itong balahura sa akin. Balahura ba? Ibang balahura. Kundi pinapakita lang. Pinapakita lang kabibig na, ito si VP Sara. Mahal namin to. Mahal ng mga, ng mga Chinese. Talagang binigyan ng spotlight, di ba? Yung iba kasi pinaupo lang. Pang-asar. Parang inaasar si Liza Marcos at saka si si Larry Gadon. Mga kaganapan, meron pang post dito kami biga. Mga kaganapan sa Chinese New Year celebration kung saan marami ang inimbita. Ito ay galing sa Attorney Rowena. Uy, nandyan pala si Tariela. So, invited si Tariela. May matatawa talaga ako. Invited para si Tariela that time. Ano ba naman yan? Oo. Sa Atty. Rowena Guanzon yan, di ba? Yan. Tinan mo ang damit na Atty. Rowena Guanzon, nakapula. So, it means, yan, Chinese New Year celebration yan. Wala, nakakahiya naman. Nandun si Gadon, di ba? Commodore Jeta Ayrela, nakita at kinausap ni Atty. Rowena Guanzon sa event ng Chinese New Year celebration sa Taguig na ini-organize ng Chinese Embassy. Kasama sa special guest ng Chinese Embassy ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Akala ko anti-China si Commodore Jeta Ayrela. Bakit nandun siya sa Chinese New Year celebration? Jeta Ayrela, Pilipino ka ba? Yan na. Yan na, Jeta Ayrela. Di ba? In fairness naman ang alam. Commodore, peking anti-China o umattend ng Chinese New Year party na sponsor ng Chinese Embassy. Commodore Jeta Ayrela, nakita at kinausap ni Atty. Rowena Guanzon na nasa event ng Chinese New Year celebration sa Taguig. Kasama ang special guest ng Chinese Embassy ay si First Lady Lisa Marcos. Na isa ring anti-China. Ano ang ginagawa ng hunghang na ito sa party? Sabi ni Benjen Amora. Akala ko anti-China si Commodore Jeta Ayrela. Bakit nandun sa Chinese New Year? Jeta Ayrela, ano na? Yan kabibig ha. Nakakahiya nag-attend ng Chinese New Year. Pero we don't know, baka magbigay ng explanation si Jeta Ayrela, bakit nandun siya, bakit nag-attend siya, o ano ang pinag-usapan nila ni Atty. Rowena Guanzon. Pero kung totoong nag-attend siya ng Chinese New Year, nakakahiya naman. Grabe siyang magbanat sa Chinese Embassy ng Manila. Tapos, nag-attend siya ng Chinese New Year party. Uy, parang, ano ba? Split personality.
Ano ba naman, Jay Tariela? So, ito kabibig, may panonoorin tayong video kung saan sapul si Jay Tariela nito kabibig. Wait for a while ha. Hanapin ko yung video na kung saan binanatan parang sinampal si Jay Tariela dito. Ito ang sabi ni Ronnie Ramos, natawa na lang. Jay Tariela galing sa China habang yung mga amo niya nakikipaghut-hutang dila sa mga incheck. Tama mga kabibig, 'di ba? Share ko sa inyo ha kung anong video ipapakita ko sa inyo kung saan binanatan si Tariela. Wawa naman si Tariela, no? Grabe talaga. Well, ganun talaga ang mangyayari, di ba? Okay, panoorin natin ito. Ito'y sampal kay Jay Tariela. Parang sinampal si Jay Tariela din eh. Hindi ba ga? Na nakikipagbakbakan siya, pagkatapos yun naman kanyang mga boss, o asawa ng kanyang boss ay nakikipaglampungan naman doon sa well, sorry for the term na nakikipag-utang dila sa mga inchik. Hindi ba ga? O ba't ka tumawa, friend? Mas lalo bang malala? So nakikipag-utang dila doon sa mga taong inaayaw-ayawan itong si Jay Tariela. Hindi ba ga? Kaya nakakatuwa habang yung mga minions o mga tuta itong mag-asawang ito ay nakikipagbakbakan at ginigiit ang kanyang karapatan, etc., etc. Yung kanya namang mga boss, para siyang sinasampal. At di ba ga? Wala yan. Okay lang yan. Tuta ko yan eh. Susunod lang sa akin yan. Alas 4:28 na ho ng umaga. Samantala, spotted si First Lady Liza Marcos o Araneta Marcos sa Chinese New Year celebration na inorganisa ng Chinese Embassy sa Taguig City. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Makikitang kasama ng unang ginang sa okasyon ng Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan. Dumalo din sa pagtitipon sa Department of Foreign Affairs Undersecretary Teresa de Vega. Sa video na nasa Facebook page ng Chinese Embassy, makikita ang pag-akyat sa entablada ng unang ginang at nakiisa sa wine toast. Ilang oras bago makita sa nasabing okasyon ng First Lady, inanunsyo ng China ang pagpapatupad ng travel ban laban sa 16 na opisyal ng LGU ng Kalayaan, Palawan, kung saan ay binawalan na silang makapasok sa mainland China, Hong Kong at sa Macau. Buti na nakapagpalit na ako ng address. Kaya lang, ako, ewan ko malikot lang siguro ang isip ko, pero iba yung nakikita ko din eh. Ito'y sampal kay Jay Tariela. Agoy, bakit? Parang sinampal si Jay Tariela din eh. Di ba ga? Na nakikipagbakbakan siya para sa karapatan ng Pilipinas at pagkatapos yun naman kanyang mga boss o asawa ng kanyang boss ay nakikipaglampungan naman doon sa well, sorry for the term Tama no? Kasi parang nakaka-offend din. Kung ako si Jay Tariela, grabe yung pag fight ko na pro-Filipino, dapat ganito, dapat yung pero yung First Lady, si BBM, si Larry Gadon, at yung ibang politiko, tama na nakipaglampungan, nakipag-meet and greet, nakipag-wine toasting. Diba? Parang nakaka-offend. Well, si Jay Tariela naman nag-attend ng Chinese New Year celebration, so it's a quits. Quits lang sila, tayo lang silang lahat. Depende lang talaga sa mga netizen na madaling mabola sa mga ginagawang drama or script nila ngayon na si Jay Tariela, ganito, ganyan. Pero nakakatawa lang. Figure of speech lang yun, ha? Hindi naman yun literal na nakikipaglampungan na nakikipag-romansa. Hindi gano'n. Ibahin ko na lang, i-refresh ko na lang. Na nakikipag-utang dila sa mga inchik. Di ba ga? O, ba't ka tumawa, friend? Mas lalo bang malala? Ate, yun naman yung Tagalog doon, di ba? Ang Tagalog sa nakikipagkwentuhan, nakikipagchismisa, nakikipagdaldalan. Naging marites. Naging marites. Chismosa, lebakera, marites, plastikan, nakikipagplastikan. For the sake of economy, for the sake of, ang tawag dito, good communication, good rapport. Kasi kung mawawala ang China sa Pilipinas, lahat ng mga investors, kunin ng China, lahat ng mga trabaho, hindi nabibigyan ng Pilipinas. Ano mayroon sa Pilipinas? Nandiyan ba si Jay Tariela at ibang senador na, kami ang bibigyan ng... Wala naman, di ba?
So, for diplomacy, diplomatic relationship na dapat maganda. Tawag dyan ay nakikipag-utang dila. Mas masama yung lampungan ay nakikipaglam. Diba? Kaya nga ni-repress ko, baka masama baka mapagalitan ako So nakikipag-utang dila doon sa mga taong inaayaw-ayawan itong si Jay Tariela. Hindi ba ga? Kaya nakakatuwa, no ha? Habang yung mga minions o mga tuta nitong mag-asawang ito ay nakikipagbakbakan at iginigiit ang kanyang karapatan, etc., etc., yung kanya namang mga boss, para siyang sinasampal. Di ba ga? Wala yan. Okay lang yan. Tuta ko yan Susunod lang sa akin yan. Ronnie Ramos. Naman yan. Ganun lang yun. Nakakaya yun. Yun lang sa tingin ko lang yun. Sa aking pananaw ay parang ito'y sampal kay Jay Tariela. Sa opinion ko lang yun. Okay, kung ano man yung nasa likod niyan at kung ano man talaga ang motibo sa gitna ng mga issue sa pagitan ng Pilipinas at China ay higit silang nakakaalam. True. Diba? So tama din naman. Sobrang nakakahiya. Nakakahiya at the same time. Oo nga, no? Nandun nga si Larry Gadon. Pero so far, wala pa na ako nakitang message or comment nila Gadon tungkol sa away ng China and Pilipinas. Ito kabibig si Atty. Rowena Guanzon. May hirit kay Jay Tariela. Let's watch this video. Commodore Tariela, tumigil ka na nga dyan. Hindi ka naman Secretary of Foreign Affairs. Inutusan ka lang ni BBM, ang iyong Commander-in-Chief. Inutos ba niya sa'yo na okayin mo lagi ang China? Yan na. Tapos hindi mo naman kayang lumaban pag nilabanan ka dyan. Dadamay mo pa kami. Hindi na yan trabaho mo ang ginagawa mo That's already the job of the Secretary of Foreign Affairs. You're already creating a diplomatic problem. Now the Secretary of Foreign Affairs has to fix it. Iswelduhan ka ba namin para maging dyan? Vlogger? Commodore Tariela, please. Stop it already. Yun kabibig ang komento ni Atty. Rowena Guanzon. Stop it already. Sobra na. Focus ka na lang sa sarili mong trabaho. Huwag kang mangdamay kasi sa ginawa mo, maraming nadadamay mga Pilipino. What if ang China? I think ang China nagsasabi na, sige, kung hindi nyo ito stop itong mga ginagawa nyo, there's a possibility na millions of Filipinos will suffer. Kaya ba yan? Yan mga kabibig. Ay, nako. So yan kabibig ang ating Litis Libag-Libag for the day. Ano ang iyong opinion? Grabe, no? Nakaupo sa harap si F. Elisa at si Larry Gadon. Piniplay yung message ni VP Sara para sa Chinese New Year. Isang malaking sampal yun kabibig. Diba? Parang, sampalin natin doon si Lisa. Distinguished guest natin ito. Pak! VP Sara, play! Yun lang kabibig ang ating Litis Libag-Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!